In the past few Sundays narinig ko po yung mga ngaral na nagturo po sa harapan is wala silang ibang bukang bibig kundi pag-ibig. Punong-puno ng pag-ibig yung mga nagtuturo dito sa harapan. Hindi po sila tumitigil sa pangangaral ng salita ng Diyos para ito'y maunawaan nyo kahit na may mga bagay-bagay o sitwasyon silang nararanasan sa kanilang buhay. Lahat po tayo sinusubok ng Panginoon. Gumagawa yung kaaway ng mga bagay na ikasisira ng bawat isa. But then sabi ng Panginoon, sige, pinahintulutan ho to test kung sino po yung mananatili hanggang huli. Even in the old days sa mga churches ng binanggit sa Biblia, nandun na ho yung mga pagsubok din sa mga churches. And sabi nga ho ni Kuya AJ kanina, lahat naman po tayo susubukin, even in the churches. Lahat po, sabi, hindi pa tayo perfecto at ganap. But then ang goal ho natin is maging perfecto at ganap nang sa ganun sa pagbabalik niya, kasama tayo. Ayoko pong makita itong simbahan na ito sa pagdating ng Panginoon, walang makapasok sa langit. Kung sasabihin na lang natin palagi, sinusubok tayo, pinoproseso, dumating ng Panginoon, pinoproseso ka pa din, hindi ka makapasok. Kailangan po meron pong ganap na pagsunod. Yun po ang goal natin. Ayoko po na paulit-ulit lang tayong tinuturuan. Paulit-ulit lang tayong nakikinig. Dapat po meron pong buhay na ganap. Kasi pag tayo po nadatnan ng Diyos na hindi pa rin ganap ang buhay sa kanyang harapan, kawawa ho tayo. Ayoko po mangyari yun. Kasi sayang po yung pag-upo nyo every Sunday. Sunday na nga lang po umuupo Tapos, masasayang pa. Kaya sabi ko nga kung gusto natin makapasok sa karyan ng Diyos, sa lubungin ng Diyos, sa langit, balang araw, tayo po'y magpursige, makalakad ng ganap sa kalooban ng Diyos. Can you say amen to that? Kanina pa po sa worship, first time ko ulit tumayo, but then sabi ko, bait ng Diyos Kaya sabi ko, Lord, ano ituturo ko sa kanila ngayon? Pero yung confirmation po ng Holy Spirit, once nga po nagbabad ka sa salita ng Diyos, nagsaliksik ka ng salita ng Diyos, hinanap mo ang Diyos, humingi ka sa Diyos ng tulong, lahat ho magiging maayos. So, sa kanta pa lang ho ni Kuya Ambet kanina, sabi ko, yan yung ituturo ko na naman. Yung exhortation to, same lang din po. Ando na naman po yung, sabi, yung flow po ng turo ng Diyos, continuous po Hindi mo na kailangan sabi na gumawa ka ng sarili mong lesson plan or sarili mong preaching or teaching. Nakagawa na po. Share ko na lang. Kaya nga sabi ni Pastora kanina, offer yourselves as living sacrifice. Alam niyo po ba bakit sinabing living sacrifice? Kasi nung panahon sa Old Testament, nag-aalay po sila ng hayop. And yung hayop na yun, kailangan malinis. Pero bago ialay po yung hayop, kailangan patayin. Pag nung sinabi po sa New Testament, offer yourself as living sacrifice, sabi, hindi ko kailangan ng alay na patay. Kailangan ko yung alay na buhay. Kaya habang buhay kayo, sikapin nyo maging malinis ang pamumuhay nyo sa harapan ng Diyos. Nang sa ganon, maging katanggap-tanggap kayo bilang alay sa Diyos. Amen? Yun po yung living sacrifice. Hindi na kayo kailangan patayin. Kailangan kayo ng Diyos buhay. Hindi mo mapapakinabangan ng patay na. Yung buhay po, maraming magagawa. Gusto niyo po bang ialay kayo ng patay na? Sabi, malinis tong taon to, kailangan patayin. Hindi po. Kailangan po ng Diyos buhay. Pero yung buhay na malinis, walang karumihan. So sikapin po natin yon to offer ourselves as living sacrifice. The past few service, sabi nga, puro pag-ibig po yung ating narinig. Meron na po ba kayong ganong pag-ibig? Alam niyo po ba yung pag-ibig? Kasi meron pong pag-ibig na galing sa tao, galing sa mundo, at may pag-ibig po na galing sa Diyos. Yung galing sa Diyos na po ba yung pag-ibig na meron kayo? Kasi paulit-ulit po natin sinasabi yung pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Pero sabi nga ako kayo sa kanta, your way is better. Kung paano umibig ang Panginoon, ang Diyos, dapat ganun din tayo umibig. Amen? Kasi we can say, I love you to our neighbors, to our loved ones, every day, paulit-ulit.
Di po ba? Sa isang mag-asawa, I love you honey, I love you dear, mahal, I love you. May marinig kayo pa ulit-ulit yan eh. Di po ba? Pero may mag-asawa na nag-I love you everyday, pero yung asawa naglalay pa din dun sa asawa. Yun po yung way ng tao. Hindi po way ng Diyos yun. Ang way ng Diyos, pag nagsabi ka ng I love you, wala dapat kasinungalingan. Yun po yung sa Diyos. Meron naman po na sabi, mahalin mo yung mga magulang, pero sa tao, mahal ko naman yung mga magulang ko eh. Pero, merong time na you disrespect your parents. Di po ba? Hindi mo binibigyan ng pahalaga. How can you say, mahal mo yung parents mo, yung magulang mo, pero meron pa ring disrespect? Di po ba? Walang paggalang. Eh pag walang paggalang, wala pong pagmamahal. Di po ba? So paano natin matututunan yung totoong pagmamahal ng Diyos? Paano natin ma-apply sa buhay yung totoong pagmamahal? Kasi sabi ko nga you can say, I love you 1,000 times, 1,000,000 times. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi po pagmamahal yun. Do you agree with that, church? You can say, I love you to anybody, pero pag hindi mo kilala ang Diyos, wala ka pong totoong pag-ibig. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Amen? Around the world, sabi, di ba? Peace, love. Di ba? Even the LGBT community. Sabi, we need love. They don't know God. Ano kayang love yung hinihingi nila? Di po ba? Around the world, di ba sabi, magmahalan tayo. Wala dapat gyera. Pero nangyayari po yung mga bagay na yan dahil wala po sila kaunawaan patungkol sa totoong Diyos. Kaya po napaka-importante, kilala mo ang Diyos sa iyong mga buhay. And in order to do that, para makilala mo ang Diyos, kailangan mo siyang hanapin. Kailangan mo siyang kausapin palagi. Kaya napaka-importante po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Di po ba? Now, I will ask you, kilala niyo na po ba ang Diyos? Ang totoong Diyos? Nasa inyo na po ba ang totoong pag-ibig na galing sa Diyos? Yung next question, nagbabasa ba kayo ng Biblia araw-araw? Uy, araw-araw daw. Ngayon pala, nagsisinungaling na. Ang pagbabasa po ng Bible ang magtuturo sa inyo patungkol sa totoong pagmamahal. Pag nakilala niyo po ang Diyos na sinasabi ng Biblia, doon pa lang kayo matututo ng totoong pagmamahal. Sabi ko nga sa inyo, we can say, I love you 1,000 times to anybody. Pero pag hindi mo kilala ng lubusan ng Panginoon, hindi po totoong pagmamahal yan. Amen? Paano ba magmahal ang tao sa mundo? Yung makamundo yung hindi pa makadiyos. Ang pagmamahal po ng tao sa mundo ay pangsarili. Napaka-selfish po ng pagmamahal ng isang tao. Ngayon sa mag-asawa, gusto ng kabiyak na babae, kailangan yung buong oras mo nasa kanya. Pag wala ka, oras sa asawa mo, ayan na, iba na mood niyan. May ganun po ba? No, daw sa Mr. Helen. May ganun pong pag-ibig Yung gusto na lahat ng atensyon nasa kanya. Yung po minsan yung, kahit sa mga kaibigan may nagkakaroon po ng alitan or sabi nga pagtatampo o selos. Kasi lagi namin isang kasama Mahal namin yan tapos hindi na kami binabati. Di ba? Pag-ibig yun sa human nature. Makasarili po. Iniisip yung pang sarili.
Amen? Pero yung pag-ibig po sa Diyos, sabi ng Biblia, is actually, wala ho kayong makikitang emosyon or feelings na salita sa Biblia. Maghanap kayo ng word na emotion sa loob ng Biblia. Wala kayong makikita. Kasi God does not care about your emotions, about what you feel. Amen? Hindi importante yon sa Diyos. Dapat ang isipin nyo yung ano nararamdaman ng Diyos pag hindi kayo gumagawa ng mabuti. Pag inisip nyo na yung pakiramdam nyo, yung gusto nyong maramdaman, higit pa sa nararamdaman ng Diyos, hindi nyo kilala ang Diyos. At hindi nyo alam ang pag-ibig. Amen? Ganun po yun. That's how it works sa Bible. Now, pwede nyo i-assess yung sarili nyo ngayon. Alam ko na po ba yung totoong pag-ibig ng Diyos? Hindi na po ba sarili ko yung nang iniisip ko o yung nararamdaman ko yung mas importante? Amen? Sabi nga yung feelings, emotions towards anybody o towards yourself, hindi po yan sa Diyos. Kaya nga po sabi ng Bible, kung nagbabasa kayo ng Bible, nabasa nyo na ito, paulit-ulit, mamatay ka sa iyong sarili. Death to self po. Yung nararamdaman mo, pwede mo nang isang tabi. Hindi na ikaw yung mahalaga, kundi yung tao sa paligid mo. Yung kapwa mo na. Di ba sabi nga hindi na ikaw ang magaling, sila na. Amen? Kasi ganun po ang tinuturo ni Jesucristo. Amen? Yung sabi ni Jesucristo na be gentle, be humble, learn from me. Yun po ang kanyang tinuturo So, at all times, dapat meron kang pagpapakung baba. Hindi na yung opinion mo, suggestion mo, yung karunungan mo, yung nangingibabaw, kundi meron ka ng pagrespeto sa opinion at mga nararamdaman ng ibang tao. Kasi sabi nga, ang pag-ibig ng mundo ay selfish Puro ako, ikaw. Amen? Pero sa Diyos, dapat, pag alam nyo at kilala nyo ang Diyos, dapat, ang iniisip nyo lagi, ano bang nararamdaman ng Panginoon pag ginagawa ko ito? Tanong ko nga sa inyo, di ba? What would Jesus do? O how Jesus feels about these things? Pag ito ginagawa ko sa kapwa ko, nalulugod ba ang Diyos? Pag ako'y nagsisinungaling sa kapwa ko, pag sila'y sinisiraan ko, pag sila'y chinichismis ko, di ba? Pag sila pinag-iisipan ko ng masama o negatibo, nakakalugod po ba ito sa Diyos? Or gusto nyo lang magkaroon ng validation lagi? Gusto nyo ma-feel na kayo yung tama, kayo importante? Di ba? Kayo yung dapat pakinggan? Pag ganun pa rin po ang pakiramdam natin, hindi po natin alam ang totoong pag-ibig. At dahil hindi mo alam ang totoong pag-ibig, hindi mo pakilala ng lubusan ng Diyos. Now, ang sabi po kanina, paano mo makilala ang Diyos? Magbasa ng Biblia. Hanapin ang Diyos sa pagbabasa ng Biblia. The Holy Bible. Salita ng Diyos. Amen? Now, sabi nyo, nagbabasa kayo ng Bible. Ang tao pong nagbabasa ng Biblia at sinasabuhay araw-araw, wala na pong katanungan. Sumusunod na lang ng diretso. Hello? Pag ikaw po, marami pa rin katanungan sa buhay, ibig sabihin, hindi ka pa naglaan ng sapat na panahon para kilalanin ang Diyos. Kasi ang lahat po ng sagot sa buhay ay nasa salita ng Diyos. Hello? So once you are being confused about the Word,
at hindi mo pa rin naintindihan ng mga bagay-bagay sa mundo, ibig sabihin po, kulang pa rin po ang panahon at oras na ginugol mo para kilalanin ang Diyos. At hindi nyo po makikilala ang Diyos ng 3 taon, 10 taon, 20 years, or 80 years. Wala pong makakasukat sa kaalaman, karunungan ng Diyos. Sabi po ng Biblia yun. Kaya araw-araw, sabi ng Bible, you walk with the Lord. When you say you walk with the Lord, araw-araw ka nag-spend ng time sa kanyang salita. Amen? Kilala niyo po ba si Enoch? Sabi po sa Bible, and Enoch walked with God. Naglalakad po siya kasama ang Diyos. O naglakad siya kasama ang Diyos. Ibig sabihin, araw-araw niya hong nakakausap o kasama ang Diyos. Alam niyo po ba nangyari kay Enoch? Hindi po siya namatay. Wala po siyang records na namatay siya sa Biblia. Siya po ay kinuha ng Diyos habang buhay pa. Amen? Kasi pag kinuha tayo ng Diyos, sa panahon natin, patay ka na eh. Diba? Pag kinuha na siya ng Diyos. Ayan. Wala na ho yun. Deads na po yun. Si Enoch po nung sinabing, he walked with God, kinuha siya ni God habang buhay pa siya. Sinama siya sa karyaan ng Diyos habang siya'y nabubuhay. Ayun po yung mangyayari sa atin pag tayo po yung naging perfecto at ganap. Hindi mo na po mararanasan yung kamatayan. Amen? Buhay ka pa, pwede ka nang isama sa karyaan ng Diyos. At pagsama sa iyo sa karyaan ng Diyos, eternal na buhay pa yung ibibigay sa iyo. Napakasarap po. Amen? So ano daw pong susi para makilala ang Diyos? Magbasa lagi ng Bible, ng Biblia. Pag nabasa mo yung Biblia, nakilala mo ang Diyos, dun mo lang makikita at matututunan yung totoong pag-ibig. Amen? Eh Kuya Lori, ang hirap po magbasa ng Bible, hindi ko po naintindihan. Kuya Lori, naaantok ako pag nagbabasa ng Bible. Wala po akong time, Kuya Lori, busy po ako sa work. Yan po yung usually natin mga alibi. Yan po yung lagi natin nababanggit. Wala akong hindi ko po alam paano magbasa ng Bible, saan ako magsisimula. Amen? Pero ang Diyos po mabuti. Napakabait po ng Diyos. Kaya nga po siya nagbigay ng mga mangangaral. Hello? Kaya nga po siya nagbigay ng mga tagapagturo. At sabi po ng Bible, libre po yun. Wala pong bayad. Yun po yung serbisyo na ginagawa ng mga mangangaral, tagapagturo ng salita ng Diyos. Serbisyo sa Panginoon. Ibahagi ang kanyang salita ng libre, ng walang bayad. Nasa sa inyo na lang po, kung talagang desire nyo makilala ang Panginoon, kayo po yung lalapit. Amen? Yan, may katanungan kayo sa Biblia. Meron po pwedeng sumagot sa inyong mga katanungan. Ang kailangan nyo lang gawin is lumapit. Amen? Kasi hindi naman po pwedeng may tanong ka ng alas 11 ng gabi, tapos biglang may kakatok sa pinto mo. O, ito yung sagot. No, kayo po lalapit. Kayo po yung gagawa ng paraan. Kasi pag may kumatok sa hating gabi, dahil may katanungan kayo ng hating gabi, baka magulat po kayo. Hindi po ganun yun eh. Kailangan kayo po yung gagawa ng paraan kasi desire nyo makilala ang Diyos. Di po ba? Kaya nga ho, sabi sa simbahan na to, parang binabago na ng simbahan. Parang ang dami ng nangyayaring mga bago. Actually, hindi po siya bago. Luma na po yun. Amen? Lalakaran natin kung ano yung tinuro ng Biblia. Amen? Sa inyo, bago yun, kasi hindi nyo po nabasa eh. Pero kung binasa nyo na yun, luma na po yun. Susundan nyo na lang. Hello? Kaya sabi nyo, ba't binabago ni Kuya Lori yung ganito, yung ganito, yung ganito? Sabi nga sa kanta, we're breaking traditions. Kasi sabi, your way is better. Eh hindi nyo malalaman yung way niya
Kung hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakasulat po sa Biblia yung kung anong tinuturo po dito sa harapan. Kung before, may mga narinig kayong mga turo at pinractice nyo at sinunod nyo lang kasi narinig nyo, kasalanan nyo po yun. Hindi kayo nagbasa eh. Sabi po ng Bible, faith comes from hearing from the Word. Ibig sabihin, Word of God. Eh kung yung nagtuturo, eh hindi naman ho talaga binasa yung Bible din. Nakinig lang din siya sa ibang tagapagturo. Kung ano po tinuro sa kanya, yun din lang po ang ituturo niya. And yun lang din po maririnig nyo. Eh hindi lang po yun ang laman ng Biblia. Ang laman po ng Biblia, isang buhay ng Diyos. Pag kinilala mo ang Diyos at nilakaran mo ang kanyang turo, maiintindihan mo yung pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Kaya nga po tayo po sabi, napakatapang natin mangaral ng salita ng Diyos sa panahon ngayon kasi I'm 100% confident na yung tinuturo ko galing sa Diyos. Isa po yan sa gift ng Holy Spirit. Pag ikaw meron ng Holy Spirit sa buhay mo, 100% sure ka. 100% sure po. Bakit? Kasi siya na po yung nagturo sa'yo. Dahil naglaan ka ng oras panahon sa Diyos, siya po ang magbibigay sa inyo ng linaw sa lahat ng bagay. At bibigyan kanya ng kapangyarihan, ng katapangan para ituro ang salita ng Diyos. That's one of the characteristic na nasa iyo ng Holy Spirit. Yung boldness to speak the truth of the Word. Hindi po tayo dito nagbe-baby ng mga manggagawa or attendee. Makakarinig po kayo ng mga bagay na hindi nyo tanggap, pero kung magpapakumbaba po kayo, maiintindihan nyo po. Kaya nga po sabi ni Yesu Kristo, magpakumbaba. Hello? Sabi po doon sa kanta kanina, breaking traditions. Punta nga ho tayo sa Matthew 15. Pagkatapos noon, lumapit kay Jesus ang ilang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem. Mga Pharisee po ito, manggagawa po ito sa simbahan, mga tagapagturo po ito ng mga batas ni Moises. Galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus, bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Okay? Pag sinabi pong tradisyon, ito po yung nakagawian, nakasanayan. Amen? So habang maliit ka pa, ito yung nakamulatan mo. Naintindihan niyo po ba yung tradisyon? Nung tinuro sa'yo ng nanay mo, galing yung sa lola niya. At yung lola niya, yung turo nun, galing sa lola ng lola niya. Ganun po yun, ninuno. Salin-salin po na karunungan. Amen? Tinanong nila si Jesus, bakit nilalabag ng tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. So, tradisyon na daw po yung paghuhugas ng kamay bago kumain. So, sinilip po ito ng mga manggagawa sa simbahan. O, bakit yung mga tagasunod mo hindi naghuhugas ng kamay? Sabing ganun kay Jesus. Sumagot si Jesus sa kanila, at kayo, binalik yung tanong din. At kayo, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Wow. Just imagine, yung rebuttal ni Jesus. Kayo, bakit nyo nilalabag? Di ba? Yung utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Kasi may utos po ang Diyos eh. Amen? Pero, ang nangyari po nung time na yon, even in our own time, may sarili pong tradisyon ng tao. Meron tayong mga bagay na gusto gawin
o sundin, pangyarihin, pero galing lang sa ating sarili. Sinasabi ni Jesucristo dito, yung utos niya ay nababaliwala dahil dun sa utos nyo. Yung mga inutos ng Diyos, nababaliwala kasi meron kayong mas gusto nyong painggan yung kung ano yung gusto nyong iutos. Sabi po dito, bakit nyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Halimbawa, sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang iyong mga magulang. Totoo po ba yon? Nasa Biblia po ba yon? Honor your father and your mother. Nasa 10 Commandments po yon. Igalang, respetuhin. Pag sinabing ginalang, respeto, kasama po doon, nakapaloob po yun sa pagmamahal. Amen? So, hindi mo marerespeto o magagalang ang magulang mo pag wala kang pagmamahal sa magulang mo. Amen? Ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Wow. Yan po yung Old Testament. Kapag ikaw, dinisrespect mo yung magulang mo, nilabag mo yung kautusan ng Diyos, Old Testament, patay ka po, tsugi. Ganun po kalala yung batas dati. Sabi, kailangan patayin. Dahil nga, hindi nila kayang gawin, gumawa sila ng sarili nilang, kautusan. Inalter nila yung utos ng Diyos. Kumbaga sabi, ito gagawin namin kasi ito yung preferred namin gawin. Ang tao po ngayon, puro preference. Alam mo po yung preference? Yung generation natin? Kung saan lang sila kampante, saan lang sila komportable, yun ang pipiliin nilang option. Hello? Sino daw yung option nyo yung yung pag pumapasok sa eskwela, naka-FX. Ako pala yun. Kasi pwede naman mag-jeep, pero gusto ko FX. Preference ko po yun. Amen? So, hindi ako makakapagtipid. Kasi mas mahal po yung FX kaysa sa Jeep. Ngayon, iba na po preference ng tao. Extreme na po. Alam niyo po ba't extreme? Kasi pati po yung gender may preference na. Gusto ko maging babae kahit lalaki siya. Wow. Para lang matugunan yung kanyang gusto. Even yung gender ng isang tao, pwede nang baguhin because of his preference. Mas preferred kong maging babae. Kaya makita nyo sa ibang bansa, bruskong-brusko, machong-macho, pero nakadamit babae. Bakit daw po? Kasi preferred niyang maging babae. Isipin nyo, in-honor po yun ng government. Inalaw po. Dun pa lang po, they're breaking yung utos ng Diyos na dapat lalaki at babae lang. Hello? But because of our own preference, yung kagustuhan natin ang nasusunod, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Kayang-kaya nating isang tabi o baliwalain ng Diyos sa ating mga buhay. At dahil po doon, hindi natin siya nabibigyan ng mataas na paggunita. Sabi po dito, ngunit inituturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak sa kanyang mga magulang na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila, may word po na sana sa kanila, ay nakalaan na sa Diyos. Kumbaga, ito po yung tinuturo sa Lumang Tipan. Yung anak na mayaman, kunwari, example lang po, mayaman siya, imbis na ibigay niya yung tulong sa magulang niya, itutulong na lang daw sa simbahan. Pag tinulong daw sa simbahan, yung tulong na para sa magulang, natutuwa na daw ang Diyos. Pero hindi niyo po pwedeng itulong sa simbahan yon at yung magulang mo, binaliwala mo. Yung magulang mo walang makain, gutom, walang matirahan, walang masilungan kasi tinulong mo na sa simbahan. Yun po yung kanilang ginawa na basta tumulong ka sa simbahan, okay yan. Ganun po nangyayari ngayon eh. Di po ba?
Until now, sa ikapo, magsasabi yung simbahan ng magbigay na po tayo sa Panginoon. Sa isang service, 3, 4, 5. Kasi sabi po daw ng Diyos, magbigay sa Panginoon. But din ang totoo nun, yung pera na yon hindi sa Diyos na pupunta. Doon sa may-ari ng simbahan. Sasabihin po ng may-ari ng simbahan, ni Singkong Duleng, wala kaming kinuha dyan. Lahat yan sa Panginoon. Ninanakawan mo yung mga taong naghihirap. Hindi mo sila minamahal. And hindi po utos ng Diyos yun. That's their preference. Ibig sabihin, sariling turo. Sariling gusto. Kasi ang sabi po ng Bible, pag mahal mo yung magulang mo, hindi mo sila pababayaan. Amen? So, ikaw, pinag-aral ka ng magulang mo, nakagraduate ka, tapos nag-asawa ka na, sabi ng Bible, may sarili na akong pamilya eh. So, pamilya ko muna. Yung magulang mo, hindi mo na nilingon. Hindi mo man lang kinamusta. Preference po ba nino yun? Ng Diyos o ng tao? Pag sa Diyos, balanse po lagi. Hindi po sobra, hindi po kulang. Nasa gitna. Amen? Yun po ang sa Diyos. May mababasa nga ako kayo sa Proverbs. Sa Proverbs 30, sabi niya, bigyan mo ako ng yaman. Huwag yung sobra, huwag yung kaunti. Yung tama lang. Kasi pag sobra, baka makalimutan ko kayo. Pag kulang, maghihirap ako. So, tama lang. Amen? Ang nangyari po kasi pag tao na po nag-decide, because mali po ang puso, mali ang pag-intindi ng salita ng Diyos, dahil pang sariling isipan at puso ang umiiral, hindi po nabibigyan ng tamang katugunan yung para sa Diyos. Kaya po dito sabi, hindi na niya kailangan tumulong sa kanila. Pinawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Tradisyon is yung nakasanayan. Preference nila yan from the start. Ayaw nila nito, gusto ko nito. Mas binigyan po nila yun ng paggunita. Ibig sabihin, ito gusto ko. Yung sa Diyos, nakalimutan na nabaliwala. Paano ba ito sinabi ni Jesus? Mga pakitang tao. Yan. Paano ba sasabihin ni Jesus to na may gentleness? Pero, ang totoo nito, dinidepict po ng tao si Jesus as sobrang gentle, yung hindi makabasag pinggan. Pero hindi po. Mayroon pong nakalagay sa Bible na may galit ang Diyos. May word pong galit. Pero yung galit niya po hindi nakakasakit ng kapwa. Galit siya sa kasalanan. Amen? So pag sinabi galit ang Diyos sa kasalanan, ayaw niya nun. And sasabihin niya yun sa'yo, harap-harapan. Kaya sabi dito, mga pakitang tao. Pero hindi to galit na galit ka sa gusto mo siyang patayin. No. Galit to. Kasi ayaw niyong sumunod. Parang sa magulang. Wala naman po magulang na gusto patayin ng anak. So pag pinapalo po ang anak, hindi pinapalo para patayin. Okay? Pinapalo para disiplinahin. Dahil ang pagdidisiplina ng ama ay pag-ibig. Sabi po dito, tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo sa pamamagitan ni Isaias. Sa 8 po, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. They're praising, respecting God with their lips. Sabi sa sunod, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. So hindi talaga nila gusto. Madaling sabihin po kasi na I love you, pero sa loob, hindi po talaga love. Walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Tao lang po ang may gawa. Kaya yung kanta kanina, your way is better. Yung utos ng Diyos ang mas maganda, mas mahalaga, mas pipiliin
ko sa buhay ko ang utos ng Diyos. Hindi yung magmamahal ako ng isang tao sa kakayanan ko lang. Ganyan tayo no? Yung mamahalin kita sa abot ng aking makakaya. Naku po, pag ganyan po yung sinasambit sa yung mahal sa buhay, sa abot ng yung makakaya, wala talaga ikaw mabibigay na pag-ibig. Dapat sabi, I love you with the love of the Lord. Kung paano nagmahal ang Diyos, ganun ka din dapat nagmamahal. Hindi sa iyong kakayahan lang, sa iyong karunungan lang. Kasi lahat po ng ating kakayanan at karunungan ay basura. Foolishness, garbage sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, dapat, pag sinabi mo, mamahalin kita, kagaya ng pag-ibig ng Panginoon. Yun ang the best. Hello? Ngayon, tanungin niyo ulit sarili niyo, yun na ba? Yun na ba yung pag-ibig niyo? Para sa iyong kapwa? Para sa iyong mga kapatiran sa simbahan? Sa number 10 po, tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo at unawain. Sabi niyo nga, makinig at unawain. Okay malinaw makinig at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas dito. Ang mga lumalabas dito. Sinabi yun ni Jesus. Si Jesus po yung nasasalta, hindi si Kuya Lori Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas dito. Number 12, may lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, alam niyo po ba na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo? Yan. Offended agad po yung mga Pariseo. Nasaktan. Offended agad. Sumagot si Jesus, lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Wow. So, ang response po ng Pariseo, mga tagapagturo na po ng ng batas ng Diyos, feelings, nasaktan, ouch. Offended. Parang hindi ho namin tanggap yung narinig namin, Jesus Parang iba yata yung tono ng pananalita nyo. Parang ganun yung dating. Di ba? May rejection agad. Kasi totoo po yun. Pag totoo po ang sinabi nyo, sabi, the truth will set you free. Pero the truth hurts. Kahit masakit, at least nakalaya ka. Hello? Kaya nga sa simbahan po nito, kailangan sabihin mo yung katotohanan. Kahit masakit, para kayo makalaya. Pero hindi ibig sabihin, kaya sinabi yung totoo kasi galit sa inyo o ayaw sa inyo. Mahal po namin kayo. Ang response po na much better, dahil kinokorek sila ni Jesus, is humbleness. Tatanggapin po ang pagtutuwid. Amen? Dahil nga hindi nila kilala si Jesus na anak ng Diyos, ang kanila pong pag-iisip ay mali. Hello? So pag hindi mo pala kilala ang Diyos, kung siya ay talagang anak ng Diyos, Ama, hindi mo siya irerespetuhin. Hindi mo siya mamahalin. Pero mamamahal mo lang ang Diyos, marerespeto mo siya, masusunod mo siya, pag kilala mo siya ng lubusan. Siyempre, sino naman po bang tao ang sa panahon natin sa nature ng isang tao? Bakit ito re-respetuhin? Sino ka ba? Si Kuya Lori ka lang naman Ganun po tayo no? Pero pag artista yung dumaan sa harapan mo, pa-selfie pa, pa-picture pa. Kasi sikat Pag may sinabi sa'yo, tama nga siya. Pero pag sa isang tao na hindi naman kilala, sino ba yan? Ay, sabi niya. Ganun po tayo Dahil hindi kilala, hindi binibigay yung respetong kailangan. Amen?
Ganun po nangyari sa mga Pariseo. Hindi nila alam na si Jesus ay anak ng Diyos. That's why they reacted violently. Offended sila agad. Pero kung kilala nila si Jesus, di ba? Iba po yung mangyayari. Makikinig sila, magpapakumbaba sila. Sabi dito, sumagot siya, lahat ng halamang hindi itinanim ng aking Ama na sa langit ay bubunutin. This is very biblical po na in a way na ang hindi sa kanya ay ihiwalay dun sa mga pinili niya. Amen? So this sa picture po na to, alam na po nila agad na yung mga Pariseo ay hindi sa Diyos. Dahil hindi nila kinilala si Jesus. Kaya ganun sila, mangitungo sa anak ng Diyos. Sabi ni Jesus sa 14, hayaan ninyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Ang ending po, dahil hindi nila kilala ang Diyos at wala sa kanilang katotohanan ng Diyos, ang ending po kamatayan. Kaya nga po sabi, ang hiwalay sa Diyos ay mamamatay. Mapupunta sa apoy ng impyerno. Ang hiwalay sa Diyos ay walang patutunguhan. Hindi sasagana. Ang ending lagi, failure. Kaparusahan. 15. Sumagot si Pedro. Ito yung pinaka-favorite nating apostol. Ito yung si Pedrong makulit. Okay? Ito po tayo makulit. Pakipaliwanag niyo po sa amin ang paghahalin tulad na sinabi niyo kanina. Ha? Si Pedro to. Kasama niya to ng araw-araw, ha? Disciple po ito. Pero hindi niya pa rin po maintindihan yung sinasabi ni Jesus. Hanggang sa namatay na nga lang po si Jesus Pinako na nga ako sa krus Hindi niya pa rin naintindihan yung turo ni Jesus. Dumating pa nga po yung time na pinagkaluluwa niya si Jesus. Tinanggi niya po. Kilala, ikaw yung disipulo ni Jesus. Hindi ko kilala yan. Araw-araw niya tong kasama. Amen? Kayo tuwing linggo lang. Nagre-reklamo pa kayo. Hindi pa maka-attend. Paano niyo makikilala ang Diyos? Hello? Si Pedro araw-araw kasama ang Diyos, nagtatanong pa. Kayo tuwing linggo lang. Tapos sasabihin niya, alam ko na. Gets ko na, kuya. Pero kitang-kita sa buhay, hindi pa rin naunawaan ang salita ng Diyos. Kaya nga salamat po sa Holy Spirit. Hindi yung pangako ng Diyos Pag nagbasa ho kayo ng libro ng gawa, dahil hindi maintindihan ng mga disipulo ng Diyos yung turo ni Jesus, sabi, ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo na siyang magagabay, tutulong, magpapaliwanag sa inyo. So pag wala pa rin sa inyo yung banal na Espiritu Santo ng Diyos, para pa rin kayong si Pedro sa time na to. Tanong ng tanong, hindi alam kung anong gagawin, hindi alam anong sasagot. Kaya napaka-importante po na kilalanin nyo ang Diyos pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan at doon nyo po ma-experience ang totoong Holy Spirit. Amen? Sabi nga ni Pastora sa Titus na nakaraan, let's recall, kahit anong lehan sa inyo, kahit anong altar call, mangisay ka dyan, matumba ka dyan, umiyak ka, magulgul ka. Kung hindi mo naman naintindihan yung Word of God, hindi po Holy Spirit yung nararamdaman nyo. Kayo lang po yun. It's sad to say. Kasi minsan, doon natin ina-associate yung Holy Spirit. Napakaliit po ng pagtingin natin sa Holy Spirit. Pakiramdam lang po. Tumaas yung balahibo ko. That's the Holy Spirit. Hindi po ganun. Ang Holy Spirit, sabi po ng Biblia sa gawa, pinapaliwanag sa inyo, nagbibigay liwanag sa salita ng Diyos.
Paano ka maliliwanagan sa salita ng Diyos? Hindi ka nga nagbabasa ng salita ng Diyos. Paano mo sasabihin na sa'yo yung Holy Spirit? Kasi natumba ka, hinimatay ka, nangisay-ngisay ka dyan. Tapos wala ka namang oras pagbabasa ng salita ng Diyos. Paano mo marireceive yung Holy Spirit? Now, ibinigay po ang Holy Spirit as a helper for you to understand the Word of God. Comforter, kasi kayo ay uusigin. Bakit? Kasi pag tinuro niyo yung totoong salita ng Diyos, magagalit sa inyo yung mga tao. Bakit? Kasi hindi nila kilala yung Diyos na pinaglilingkuran nyo. At dahil nagalit yung mga tao sa inyo, uusigin kayo. Ang Holy Spirit ang magpapalakas sa inyo. Magbibigay sa inyo ng paalala, kasama mo ang Diyos araw-araw. Pero pag hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi kayong may katanungan, Panginoon, ano ba ito nangyayari sa buhay ko? Nagsisimba naman ako tuwing linggo. Nagsisimba ka nga tuwing linggo. Hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit tanong ka pa rin ng tanong hanggang ngayon. Ang laging kumakausap sa Diyos, hindi na nagtatanong. Bakit po? Kasi habang lumalakad ka, kasama mo ang Diyos, lahat ng sinasabi ng Diyos, kuwang-kuha mo, rinig na rinig mo. Kaya nga, when Enoch walked with God, lahat po ng instruction ng Diyos, nasunod niya. Kaya hindi siya namatay, sinama na siya agad. Hello? So if you walk with God every day, hawak niyo ang Biblia, nakikinig kayo sa salita ng Diyos, nagbubulay-bulay kayo sa salita ng Diyos, araw-araw, segundo, minu-minuto. Di ba sabi nga, kahit bumabiyahe ka kahit nagmumotor ka, kahit naliligo ka, kahit kumakain ka, kinakausap mo ang Diyos sa iyong isipan, sa iyong diwa. That's talking to God. Pero pag sinabi mo, may bulong kasi ikaw lang nakarinig. Nang hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ibang bulong po yun. Huwag niyo pong pakinggan. Marami pong bumubulong sa mundo. Pero ang bulong ng Diyos o salita ng Diyos ay nasa Biblia. Nasa kanyang salita. Nangungusap po, buhay na buhay. Sabi po dito, sabi po ni Jesus, hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Alam niyo po yung mukha na, ha? Bakit kayo ganyan? Isipin niyo po si Jesus po that this time, tao pa po siya. Okay? So kung makita niyo yung expression niya, bakit kayo ganyan? Normal po yun. Hindi po yan yung sinasabi niyo na nakikita niyo sa isip niyo na, bakit kayo ganyan? Hindi ganon. Meron din pong reaction. Tao po yun Kaya sinabi niyang, mga ulupong kayo. May diin po yun. You brood of vipers. May sinabi dito kayo, mga pakitang tao kayo. Meron pong emosyon yun, may reaction po yun. Hindi. Mga ulupong kayo. Hindi po ganon. May galit po ang Diyos at galit siya sa kasalanan. Hello? Mababasa niyo po sa Biblia. Huwag po tayo gumawa ng sarili nating picture ng Diyos. Pag binasa nyo, makikita nyo. Amen? Kaya nga meron exclamation point Pag exclamation point po, anong ibig sabihin nun? May diin, may damdamin. Hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? So yung pumasok, hindi po, marumi. Yung nilalabas po yung marumi. Hello? Kaya sinabi po ni Jesus sa 19, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, manira ng kapwa. Lahat po yan galing sa puso.
Kaya nga sabi, desire po yan ng tao. Ang puso ay napakarumi. Kaya ang sabi ng Biblia, idalangin mo na linisin ng Diyos ang iyong puso. Pero hindi mo malilinis ang iyong puso kung wala kang oras, panahon sa pagbabasa ng kanyang salita. Yung mga binanggit po dito, mga maling pag-uugali, galing sa puso. Dahil yun po ang laman ng puso mo, yun ang naiisip mong gawin. At dahil inisip mong gawin, yun ang nagagawa mo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, paalala po, concerning the body of Christ, pag mali ang yung puso, huwag ka na magsalita. Manalangin ka na agad. Hello? Pag mali ang iyong puso, nararamdaman, keep quiet. Keep your mouth shut. Slow to speak, slow to anger. Biblical po ba yun? Yun po yung nangyari. Binibuild up mo yung damdamin mo na alam mo na mali. Isipin mo, tingin mo sa sarili mo na bago ka na ng lubusan. Tingin mo sa sarili mo, naintindihan mo na fully yung salita ng Diyos. Kaya lagi mo sagot, alam ko na yan, narinig ko na yan. Diba? Huwag mo kong husgahan. May ganun po tayo nababanggit minsan eh. Pakiramdam po natin, alam na natin, tama na lahat. Pero, makikita mo sa gawa, sa aksyon. Sabi niya, kilala na si Lord. Pero tingnan mo yung mukha. Diba? Magalit na galit. Oh. Sabi niyo, naintindihan niyo na, naunawaan yung salita ng Diyos. Bakit galit na galit yun? Ibig sabihin po, hindi po totoong ganap na tayo. Kaya dapat araw-araw ka nagpapaayo sa Diyos. Kaya sabi, Lord, panalangin mo dapat, basagin mo araw-araw yung puso ko para araw-araw bago. May ganito bang ganon? Create in me a clean heart. O change my heart, O God. Make it ever true. Break me and mold me. Kung araw-araw ka nagpapabasag sa Panginoon, yung puso mo laging bago. Huwag niyong sasabihin na, naintindihan niyo na. Ganap na. Pag naintindihan, ganap na. Wala nang gantong mga pakiramdam. Patay ka na sa iyong sarili. Hindi mo na kayang magsinungaling o manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Maling puso, maling isipan, maling gawa. Lahat po yan galing sa loob. Nilalabas mo. Ibig sabihin, sabi, marumi nga ho yung puso. So araw-araw ka nagpapalinis sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Araw-araw mong binabago ang iyong sarili. Araw-araw ka nagre-repent, renewing of mind, having the mindset of Christ. Hindi nyo po malalaman yan kung hindi nyo bubuksan ng Biblia nyo. Kung hindi kayo mag-desire, magbasa, makinig ng salita ng Diyos. Ito sa mga youth, mahal ko kayo. I want to speak to sa inyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. I know how you love music and it binds you together. Diba? Music draws you together. And gusto nyo yung laging, yung in the mood na maganda yung jamming or tugtugan. You're skilled and you love to sing. Sabi nga, gusto nyo yung soaking in the presence of God. Ang totoo pong soaking is to the Word. If you gather together, having fellowship with one another, inaaral niyo ang salita ng Diyos, yun ang soaking. Doon kayo mababago, andun ang Holy Spirit. Ang pagkanta po sa Diyos, ang pagpapupuri sa Diyos, ialay mo yan sa Kanya.
Pero kung hindi tama ang puso mo, kahit anong kanta mo, hindi niya tatanggapin. Kaya unahin muna natin, ayusin ang ating mga puso. Nasabi ko sa inyo sa mga youth, wala pong exempted. Even in the elders, wala pong exempted. Lahat po tayo. Dapat kailangan nyo ito marinig. Kasi mahal kayo ng Diyos. May nakikita sa buhay nyo, pero hindi yun dahilan para ayawan namin kayo o magalit kami sa inyo. Pag ginawa namin yon, ibig sabihin hindi pa rin namin naintindihan yung salita ng Diyos. Pero kailangan namin sabihin at iparating kasi gusto po namin lahat tayo dito mabago. Yun po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Unahin mo munang kilalanin ng Diyos. Samahan ka ng Diyos araw-araw sa pagbabasa ng Biblia at babaguhin ng Diyos ang puso mo. At matututunan mo yung pag-ibig na tinuturo dito ng paulit-ulit. Balik nga po tayo sa Colossus kanina. Yung exhortation ni Kuya AJ. Kaya bilang mga banal at minamahal ng mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at mapagtiis. Lahat po yan under sa pag-ibig. Pag-ibig na galing sa Diyos. Tuloy mo. Magpasensyahan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Ibig sabihin po, galing sa Panginoon. Tuloy mo. At higit sa lahat, magmahalang kayo, dahil ito ang nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. Pero hindi nyo nga maiintindihan yung totoong pagmamahalan kung hindi nyo pakilala ng lubusan ng Diyos. If you say, kilala nyo ang Diyos, nagagawa nyo na yan ng buong buo. Walang kulang. Labis-labis pa. Tuloy mo. Paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Yung aral ni Kristo nasa Biblia po. If you don't read your Bible, hindi nyo malalaman yung aral ni Kristo. Lahat po na sinabi kayo na sa taas, hindi nyo magagawa. Paalalahanin at turuan ninyo ang isa't isa. That's what we're doing here. Constant reminder, constant teaching of the Word of God. Isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Hello? Now, yung huling part. Umawit kayo, nasa huli po. Umawit kayo ng mga salmo, himno, iba pang awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Bago nyo gawin yan, gawin nyo muna yung taas. Hindi yung preference lang na magpupuri sa Panginoon kasi yun lang yung gusto nyo. Nang hindi nyo pa nagagawa yung nasa itaas. Kaya nga, unahin ng Diyos bago ang iyong sarili. Yun po ang totoong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Naintindihan niyo po? Napakalinaw po. Nasa huli po yung pag-awit ng espiritual. Pag inuna mo yung espiritual na awit nang hindi mo pa ginagawa yung pag-ibig ng Diyos, yung inalay mong awit, bali wala po. That's the same thing nangyari sa tradition. Nakasanayan na lang po kasi natin. And we need to break that tradition. Unahin ang Diyos higit pa sa lahat ng bagay. Yung turo ng Diyos sa pulpito na ayon sa salita ng Diyos, pakinggan nyo, isabuhay nyo. Pagbulay-bulayan. At araw-araw nyo, sabi sa Biblia, punta nga kuya sa Joshua 1:8. Joshua 1:8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi
para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Sinabi na po, oh. Hindi nyo nga yung magagawa kasi hindi nyo naman binasa. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. If you read your Bible daily, yan po, oh, sa huli magtatagumpay. Ang nangyari po, nauna yung panalangin pang sarili. Lord, tulungan mo ko sa trabaho ko. Without reading the word. Kung binasa mo yung word, hindi mo na pagpipray trabaho mo. Bakit? Diba? Automatic na po yun eh. Nabasa mo eh. So ang tiwala mong buo sa Diyos. Hindi ka na mag-worry. Hello? Lord, pandemic, Lord. Walang trabaho, walang kita. Diba? Nabasa mo yung Bible. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung lagi mo siyang kasama. Hello? Sabi ng Bible, bukas, may bago na naman. There is new every morning. Dahil hindi mo binasa, hindi mo sinasiyasat yung Biblia, yung salita ng Diyos, Lord, paano na bukas? Anong kakainin? Kung nabasa mo, there is new every morning. Hindi ka pababayaan ng Diyos kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Dahil hindi ka nagtitiwala ng lubusan, pag-ewang-gewang po ikaw bilang Kristiyano, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, onting kalabit lang sa'yo, tumba ka na. Hindi mo na agad kaya. Sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa bawat individual. Psalms 119. Yan. Ang salita nyo ay iiningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Pag tayo po ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi inuunawa, hindi nagbubulay-bulay, lagi ka nagkakasala. Hindi lang sa kapwa mo, higit sa lahat sa Diyos. Pero dahil lagi mo siyang iniingatan, lagi mo siyang daladala, imposibleng magkasala ka. Why? Sipin mo, kasama mo na si Jesus, naglalakad ka araw-araw, gagawa ka pa na mali. Ewan ko na lang. Hindi po. For example, araw-araw mong hawak yung Biblia mo, dalawang kamay, nagbabasa ka. Makakapatay ka pa kayo ng tao. Hello? Pag pinukpok mo yung Biblia, hindi na mamamatay siguro yung tao, no? Ganun po yun eh. Amen? Kung lagi mong buong bibig salita ng Diyos, makapagsinungaling pa kaya ikaw? Hindi na rin po eh. Kaya nga po sabi, iniingatan sa puso upang hindi magkasala sa inyo. Araw-araw po yan. Hello? Ganun po kaimportante ang salita ng Diyos. And without the Word of God, which is God Himself, hindi mo matututunan yung pagmamahal sa kapwa. Amen? Ngayon, pakitanong nga po inyong mga sarili. Ganun na po ba tayo? Ganun na po ba tayo mag-isip patungkol sa salita ng Diyos? Are we practicing that, church? Tanong ko ulit ha, sino po dito yung araw-araw nang babasa ng Bible? Taas po kamay, wag umahiya. Araw-araw po. Parang nawala yung sagot nyo kanina. Kaya na nagsabi ko, Amen. Parang nawala ah. Araw-araw po ba? Ang pagbabasa po ng Bible, hindi po per verse ha. Hindi po yung verse 1 and 2 lang or isang verse lang. Hindi po. Pag ganun po ginawa nyo, para kayo nagbasa ng dyaryo. Yung headline lang binasa nyo. Dapat po, binubuksan po yung Biblia.
Binabasa po yan. Okay? Kaya sa isang araw, may 24 hours. Di ba? Isang araw, 24 hours. May trabaho ka ng ilang oras? Ulit? 8 hours. Ilang oras ka matutulog? 8 hours. 16 na. Ilan natitira? May 8 pa. Yung sa 8 na yon, kakain ka, maliligo, ano ba? Mag-Netflix, mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Ha? Mag-Mobile Legends daw. Mobile Legends ba yan? Oh. Games, basketball. Asa na yung oras para sa Diyos? Wala na. Ubus na. Sipin nyo, 8, 8, 8. 8 para sa trabaho, 8 para sa tulog. Pahinga yung tulog, di ba? Trabaho, 8. 8. Yung 8. Hindi naman hiningi sa iyo yung 8 para sa Diyos eh. Di ba? E paano yung hindi tirang 8? Kung kaya mo bigay yung sa Diyos, kahit yung 4 lang dun sa 8, malaking bagay po. Hello? Desire niyo po yun. Amen? Desire, desire, desire. Huwag po maging preference lang. Hindi yung saan lang kayo komportable, saan lang kayo okay. Huwag po maging tradisyonal. Huwag po maging religious. Yun po yung word na religious eh. Yung saan ka mabibless. Ba't mo ginagawa yan? Kasi mabibless ako pag ginawa ko yan. No, huwag po ganun ang mindset nyo. Dapat mabibless si God. Hello? Hindi mabibless ikaw. Mabibless mo ang Diyos. Kaya may kanta po, Bless the Lord, oh my soul. Oh, alam niyo na yan next. Di ba? Hindi po, puro bless na, bless, bless na. Yun ang hilig natin kantahin eh, bless na bless eh. Dapat, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless your holy name. Amen? Amen po ba? Now, I want you to realize what you've heard right now. Asa na kayo doon? Sa 24 hours ng buhay nyo, ilang oras yung nabibigay nyo sa Diyos? Kung linggo lang, sabihin ko po sa inyo, kulang po ang isang araw sa Diyos. Sabi po sa libro ng Gawa, araw-araw silang nagtitipon-tipon. Pero hindi po namin hinihingi sa inyo na magtipon-tipon tayo araw-araw. Pero araw-araw, magbasa ho kayo ng Biblia. Amen? Saan man kayo lupalop, saan man kayo lugar. Sama mo yung asawa mo, isama mo yung anak mo, inaantok ka, isama mo yung kapitbahay mong maingay. Para magising ka. Yung matanong, masarap, isama yung matanong. Ha? Pareho kayong matututo. Hindi yung, huwag ka magsasama ng inaantok, yung laging, yung antukin. Huwag. Antukin ka na, antukin pa siya. Ano na? Di ba? So, I encourage each and everyone for you to know God and to know how to love, you seek God's Word. Amen? Doon nyo po yun matututunan. Doon nyo po yun makikita. Okay? Can I get an amen?